Ayan, magandang hapon sa inyo mga ka-level up at mga kasikat na nanonood sa atin. Live na live dito lang sa EuroTV Philippines. Season 3 na po tayo at eto na nga sobrang excited ako kasi parang nag-reunion lang kami ng aking idol dito sa EuroTV Philippines dahil last year nakasama din natin siya rito at ngayon nga ay nagbabalik na nga itong aking special guest. Siyempre hindi ko muna ipapakita, no? At ayun nga, maraming salamat sa inyo sa isang oras na pagtutok nyo dito. At sana huwag kayong bibitiw lagi sa aming episode every Saturday. At siyempre, pasalamatan muna natin ang ating mga sponsors, ang ating crew, Danilo Mangas, our President, EuroTV Philippines family. Siyempre, huwag nyo kalimutan i-like, share, follow ang aming official Facebook na EuroTV Philippines at ang aming YouTube channel na EuroTV. At visit nyo na rin ang aming website na www.eurotvph.com. At mapapanood rin tayo sa lahat ng cable channel. 106 sa Sky Cable, 217 sa Pinoy Extreme Channel, at mapapakinggan tayo nationwide sa radyo. O, di ba? Napaka-excited at napaka-alive ng ano natin ngayon. Magbibigay ako ng hint, no? Yung kulay ng suot ko, ang aking guest ngayon. Sobrang excited ako. Sino nga ba ang guest natin ngayon? Panoorin natin ito. Coach that I will pick is Hindi namin coach ay si Coach. I'm sorry, Coach Stel, but we're gonna go with you. I love you, Stel! I love you, Stel! Violet. Moving on to our knockouts. Congratulations, Violet! Violet, punta mo na si Coach Bamboo. Good job, Wow! Good job. No, you did good. From the voice generation ng GMA7 to the voice team ng Kapamilya ABS-CBN, mula sa munting pangarap, natupad ni Bjorn at Violet ang makatungtong sa pinakamalaking entablado sa telebisyon ng The Voice. Hindi naging madali sa kanila ang hirap na pinagdaanan mula sa libu-libong nag-audition hanggang sa makatungtong sila sa blind audition. Di nagpatinag ang dalawa sa kanilang pangarap na matupad ito. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka uli sa buhay ko. Sinabayang hirap at tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha at naglalagay ng libre sa mga back from me. Tell them I am defying gravity. I'm flying high, defying gravity. And soon I'll match them in renown. And nobody in all of us, no wizard that there is or was, is ever gonna bring. Kaya naman, ngayong hapon, live na live natin silang makakasama at makakakwentuhan sa Level Up na performance kasama sina The Voice Teams Cam Kawayan, Violet at The Voice Generation Team Chito, Bjorn. Dito lang kung saan ikaw ang sikat, EuroTV Philippines, The Level Up. Anak ng pasig naman kayo. Naboto, tapon dito. Di nyo alam ang tinatapon nyo. Ay bukas ko at ng buong mundo.
Ayan, at live na live lang nga natin makakasama dito ang from The Voice Generation at The Voice Teen, Miss Violet and Mr. Bjorn. Welcome to Level Up, guys. I'm happy, siyempre, nagbabalik si Violet. Na-miss kita. Idol ko siya, mga kasikat, kung hindi nyo alam. Last year, nag-visit na sa atin dito si Violet during, ano pa yon, The Voice. Yes. Yes, during nasa The Voice ka pa noon. Yeah. Yes, at welcome back ulit. Thank you. I feel so welcome here. I'm so glad to be Yes. back. At eto nga, after nung 1 year nating pagkikita, ang dami mo nang ginawa. Ang dami nang nangyari, ang daming nabago, ang dami mong nirelease. May nirelease kang bagong kanta, marami kang gigs. Baka naman. So, kumusta? Kumusta ka, Miss Violet? Oh, it feels so great. It feels so overwhelming, but in a really amazing way because a lot of things. I've already accomplished so many things that I've always wanted to do, and there's still so much more to come. I have already some songs out that are on Spotify, YouTube Music, which is basically the dream of what I've always wanted to do. Let my voice be heard out there, and I just feel very overwhelmed and really excited right now for My what's to God. come. May tissue tayo. Yung tissue! Ang galing niya mag-English. My God! Kapaka-diretso mag-English. Ang ganda ng diction. Ang ganda niya mag-pronounce. Ganun ba talaga yung mga singer? Kailangan na napaka-perfect mo kapag dating sa anong tawag doon? Diction. Yung diction mo. I'd say that's really important in music, especially like in theater and stuff. I actually also wanted to take theater, and if I ever Oh my get the God. chance, I also want to take theater. Oh yeah, my God, you really need to enunciate your words and have really good diction so that you could be heard, and so that when you project your voice, it sounds more open and it sounds clear. Oh my God, ang galing mo mag-English. Para kang si Maria Ressa ng ABS. You know, yung head ng sobrang galing mo ang ganda mo pakinggan the way na magsalita ka ng English. Marunong ka mag-Tagalog? I do not speak Tagalog. Oh, kaya Yeah. naman pala. Sige, pag-aralan ko na lang English. So, ayan naman. Nakakaintindi ka naman ng Tagalog, no? Yes, I Yes, can. ay Don't salamat worry. naman. Kasi mga 2 MB lang yung dala ko ngayong English. Oh no. Still so much. Mga 2 MB lang yung dala ko English kasi parang naubos na sa GMA kagabi. Kakasulat ko ng mga balita. So, naubos. So, buti na lang may 2 MB pa ako. Hi. Yun lang. Ay, hello. And eto naman, Bjorn. Eto, balita ko si Bjorn from, siyempre, sa GMA to, ng The Voice. First ever The Voice generation sa GMA. Dito sa Philippines, actually. Kumusta ka after the stake mo dun sa The Voice? Medyo nawala sa Bakit? Nagbisi-bisihan ka ba ngayong mga araw na ito? Mga nagdaang buwan? Yeah, gumagawa ako ng songs. And after that, medyo nalungkot kasi first time ko rin yun eh. So, tapos natalo pa ako. Pero in fairness naman sa'yo first time mo, but then, hindi, ang layo ng narating mo. Nakarating ka dun sa The Battle, di ba? Yeah. Yeah, sobrang, ang hirap. Kasi may mga iba doon na nag-audition. Actually, may mga kilala ko nag-audition doon na marami na silang in-audition before and magagaling sila. Pero hanggang lang sila. Hindi na sila umabot doon sa inabot mo. Di ba? But, marami na silang dinaanan sa kabilang TV, singing competition ng kabilang network. But then, iba, first time mo and then andun ka kaagad. It was my first time. Yun yung maganda, kahit first time. Even Violet, na first time niya, ang layo niya. Akala ko magta-top 2 siya eh. Ta-top 2 talaga. wow. Oo, actually, magta-top 2. Akala ko magta-top 5 kasi sana lumipat ka kay Coach Bamboo, sorry. Violet, lumipat ka kay Coach Casey. Ha? Sabi ko, hindi, mabait naman at saka magaling si Coach Bamboo, yes. Actually, Coach Bamboo ako that season eh. Oo, yes. Coach Bamboo. And second choice ko lang si Casey. Second choice ko lang si Miss Casey. Si Casey Tandingan. So, at eto na nga, Violet, may inahanda ka daw sa aming performance ngayon. Okay? Ipakita natin sa ating mga kasikat yan. Anong title ng songs?
The song that I'm going to sing is "Rise Up," Wow. which is in my own rendition. I feel like this song means a lot to me because it really describes my journey so far, and my journey in the future as well, as being a singer, songwriter, as being a recording artist, especially being in this difficult industry. So I feel like this song has really given me the inspiration and the motivation to keep going. So here's my own rendition of "Rise Up." You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we can walk it out. Move mountains, we're gonna walk it out and move mountains. And I will rise up high like the waves. I will rise, spite of the ache. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again for you. Ever that we have each other, ever that we have each other, yeah. We will rise, oh, we'll rise, and I'll rise up. Rise like the day, I will rise in spite of the ache. I will rise 1,000 times again. And I will rise up high like the waves. I will rise in spite of the ache. I will rise again. Rise again. I will rise. Wow! Sobrang, my God, napapatulala naman ako sa boses. Ang ganda ng sarili mong rendition. So, ilang araw, ilang ano mo yan bago or dito mo lang yan? Alam ko, mahilig ka sa sorpresa eh. Who knows? No, but Oh my God. I've listened to that song ever since like I was really young. I think I was like 12, not 10 years old when I listened to that song, and I kept listening to it over and over. And I found a way to really make it kind of my own as well. So, Kasi ang ganda ng ang ganda, parang ikaw yung original na kumanta. Oh, wow. Diba, pag yung rendition niya ngayon, parang siya yung original singer nung songs. Talagang idol mo yung kasi nasa movie yan, di ba? Rise Up, di ba? Nasa movie siya, kinanta siya sa isang movie or either, parang series ata. Oh, really? Oo, yeah. Ginawa siyang theme song nung isang movie, American movie. Oh, wow. Yes. Doon ko siya napanood.
Wow, the more you know. Yes, di ba? Nakapag-research ako. Di ba? Pero most of the songs na yung kinakanta mo na mga, pop, mga high notes ka ba? Most of the time ba ganun yung mga kanta mo? I like singing a lot of high notes, but I'd say my like main genre right now is a lot of like indie, alternative indie pop, indie rock. I'd say okay. maybe indie rock is like really what I indulge in, especially. Wow. I really like the sound of like just having a band. That's actually also like been my dream of having performing with the band. Yes. And, yeah, I'm really excited. Ay, parang really. siya yung bagong aabangan natin. Ikaw yung susunod na Yeng Constantino. Oh, wow. Di ba? Parang, kasi si Yeng sa mga kaedada namin, sige, aminin ko na. Sa mga kaedada namin, mga panahunan namin, si Yeng yung mga ganyan, yung mga indie pop rock star, di ba? yeah. Tapos sa panahon nyo, ikaw na yung magpapatuloy nun. Oh, Parang wow. ganon. Oh, I love it. I'm one of your fan, actually. Oh, wow. Yes, I'm isa ako so sa mga fan mo. honored. I'm so honored to At have you. actually, Yeah. hinanap ko si Violet sa SOCMED. Hindi ko siya ma-search. Talagang page lang yung nakikita ko. Kung sasakay tuloy niyang, yung actual, account, hinahanap ko. Tapos tinanong ko yung RM mo. Kaya hindi ko rin alam. Paano pinagdadamutan niyo ko? Isa akong fan. Hanggang page lang ako. Hanggang nasa page lang ako talaga na tumitingin. Sa nakita rin kita, no, na kumakanta ka with the, banda. Tama ba? Banda. Ay, sino yon? Bjorn? Me. Ikaw yon, Bjorn? Yeah. Parang, hindi. Parang nakita kita doon sa Marikina na kumakanta. Parang nasa stage. Pero hindi banda. Parang nag-concert ka. Parang concert. Ano ito, sir? Marikina. Was it in Riverbanks? Yeah, Riverbanks, Oh, Marikina. yeah. Sorry, hindi niya. Mga salitang Marikina. The Riverbanks. Yeah, actually. Yeah, sa Riverbanks, siyempre napanood ko. Hanggang dun nga lang ako sa page mo. So, nanonood ako sa page mo na, okay. Oh, may siya, may ganap. Tapos nag-net 25 ka last week. Yeah, I did. Di Wow, ba? you're Nakasubaybay up to ako. Nakasubaybay ako lagi. Pag idol ko, sinusubaybayan ko yan. Aha. Ganon. Check. Ganon. na. So, kumusta ka after the mga TV guestings mo, tapos may mga ginagawa ka ngayon? Paano mo napagsasabay ka pa lang? Kasi nag-aaral ka ngayon, di ba? Yes. O, I paano am. mo naman na time frame yung mga ganap mo and then the studies? Well, I'd say me taking online classes definitely made it easier because I remember before in face-to-face I had trouble balancing my practice sessions and writing songs and learning an instrument and, my daily hobbies and all that I've always wanted to do. But taking online class, I think, ever since, because I'm currently grade 11, so I started online class just this year, and it's really been brought out a lot of burden off my shoulders, because I can now manage my time more well. I can manage my time between practice. In the morning, I can be attending class, and then after that, I can learn an instrument. I can practice and all, and do my chores, obviously. Wow, Yeah. naman ito, flexible, no? Ganito Yeah. talaga yung mga artist, napaka-flexible nila sa lahat ng time. All the time, no? Ang galing mo mag-manage ng time. Ako nga, hindi naman ako artista, pero hindi ko na ma-manage yung time ko. Hindi ko na ma-manage yung time ko. Hindi talaga ako magaling sa time sched talaga. Sobrang hindi ko gamay. Buti ka pa. It's okay. Sometimes my brain is like a scatter brain, Kasi ang sometimes. dami mong nagsasaulo ka ng kanta, piyesa, nakikinig ka, lahat. Nag-aaral ka. Ako nga, hindi na ako nag-aaral, pero di ba? Panis, nasa na ang schedule ko. Diba? Nawala na yung schedule ko kung nasa na. Okay, eto naman, Bjorn. Dumako naman tayo sa The Voice Generation. Ikaw naman, Bjorn, ang balita namin, after ng mga TV guestings mo, meron ka pang mga ginagawa ngayon. At nagsusulat ka ba ng bagong songs mo? Yeah, I'm actually starting making songs. Of course, with my guitar. Yes. So nag-instrument talaga, more on the instrument. May banda ka ba? No more.
So solo ka lang talaga. Solo. Actually, solo lang dapat talaga. There's no band. Just, Ang galing. Pero nung sumali ka sa The Voice Generations, duo kayo doon. yeah, we were a duo. Duo kami doon. Duo talaga. As in, sinadya mo talaga na mag-duo. Basic. Duo. So, kailangan pang, nga pala, The Generation para kailangan 2 or more. Diba? So, ayun talaga, ano yun, target nyo talaga na, sige tayong dalawa mag-partner para to join The Generation. No, actually, ano po yun, biglaan lang po yung kapartner ko po dun. Kasi marami na po kaming inaya. Inaya ko yung kuya ko sa church. Inaya ko po yung teacher ko. Ay, pati teacher mo, inaya mo. Opo. Oo. Tapos yun pa. May isa pa po, hindi ko na maalala. Tapos yung brother ko na... Yung brother mo. Oo. At balita ko, yung brother mo, sumusunod na rin sa yapak mo. Dahil isa rin ako sa fans ng brother mo. Yes. Yes. Isa ako sa fans nung bagong boy band group niya. It's One Verse. Oo, The One Verse. At malapit na rin namin yan pumunta dito sa EuroTV Philippines, si One Verse. So, eto nga, may inihanda ka daw na awitin mo mala sa ating mga kasikat. Siyempre. Yep. Sige, okay, pakinggan natin yan. At siyempre, bago inaayos pa ating mga instrument dito. Bago lahat, maraming salamat po sa nakatutok sa amin ngayon. Live na live dito lang sa Level Up Season 3. At eto, ano nga ba kakantahin mo, Bjorn, para... Yung original song ko. Wow. So first time dito yan mapapakinggan at kami ang unang makikinig ng songs mo. Yes. Actually, I made this way back then, 2023. I was grade 10. Ginawa ko to. Kasi I really don't make songs. Nagawa ko lang to. Actually, ito yung isa sa pinakauna kong nagawang song. It's about my crush. Oh, may crush? Okay, sige, para magka-crush din ako. Parinig mo na sa amin yan. Okay. Nakita kita sa ilalim ng puno, may inaantay. Sino kaya? Ako sana. Ako'y natutuno sa iyong kagandahan. O sinta, ikaw lamang ang mamahalin. Nandito lumalapit na mahahawakan ng iyong kamay. Unting oras na lang ay magsasama na tayo, sinta. Huwag ka muna lumayo hanggat may pag-asa pa akong mahawakan ng iyong kamay. Halika na dito, hawakan mo ang aking kamay. Magsasama tayo hanggang sa dulo. Samahan mo ako. Lumipas ang maraming taon nang mawala ka sa aking piling. Hindi ako pa rin maka-move on sa iyo, dahil ang puso kong ito hahabol pa rin utos sa iyo. Nandito lumalapit na mahakawakan ba ang iyong kamay. Unting oras na lang ay magsasama ba tayo, sinta? Huwag ka muna lumayo hanggat may pag-asa pa akong samahan ka. Habang buhay, halika
Yes, tama ka, ganda naman. Sasamahan na nga kita dyan. Sasamahan ka na namin. At sa aming pababalik, more kantahan mula sa ating dalawang special guest ngayon. Huwag po kayong aalis. Nahulog, hinabol, sinuyo, lumayo. Nahulog sa iyong mga mata. Hinabol kita pero di na natuto. Sinuyo ng puso, ngiti mo'y bumabalot. Lumayo man, puso'y sabik pa rin sa'yo. Yakap ng hangin, mundo'y naglalaho. Pikit mata, ikaw lang ang naririto. Bawat tingin, taig ang rosa sa ganda. Pag-ibig mo, bituin sa dilim, liwanag sa gabi. Nahulog, hinabol, sinuyo, lumayo. Nahulog sa iyong mga mata. Hinabol kita pero di na natuto. Sinuyo ng puso, ngiti mo'y bumabalot. Lumayo man, puso'y sabik pa rin sa'yo. Bawat ngiti, himig ng pag-ibig mong tunay. Sa iyong mga pangako, mundo'y isang ng palasyo. Ikaw lang sapat na kahit saan man mapadpad. Ika'y kasama sa isip at puso. Kahit anong gawin, di mawawala. Pag-ibig na totoo, panghabang buhay magtatagal. Nahulog, hinabol, sinuyo, lumayo. Nahulog sa iyong mga mata. Hinabol kita pero di na natuto. Sinuyo ng puso, ngiti mo'y bumabalot. Lumayo man, puso'y sabik pa rin sa'yo. Ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta, nahulog, hinabol, sinuyo, lumayo. Nahulog sa iyong mga mata. Hinabol kita pero di na natuto. Sinuyo ng puso, ngiti mo'y bumabalot. Lumayo man, puso'y sabik pa rin sa'yo. Sa iyong mga mata, mundo'y nagiging mas maganda. Kapiling ka, pag-ibig natin walang hanggan pa. Wow naman! Ito yung actually, naalala ko to. Ito yung mga
may pahapyaw ka lang dati last year na I did. kinanta. I'm So so glad eto you na, remember. nirelease na. So kumusta naman? Ano to? Ngayon lang ba to nirelease or naka-out na siya sa social streaming platform? It's been out ever since January 1, so this new year. Yes. New Year, new songs. Oh, that's Yeah, so I true. love it. That's exactly my Yes. caption. Okay. So, kumusta? Ikaw, di ba, parang ang tagal mo tong plinano na i-release? Kasi last year, nag-guest ka sa amin na parang, I think i-release ko by next year. Tapos, January, nirelease mo siya agad. I did. Yeah, I so- really don't back out on my promises. Yeah. Actually, kahit busy ka ha, hindi mo nakakalimutan na, I will release na sinabi ko yon. Yes, it's all about discipline and the commitment to it. Yes, ang galing mo makipag-commit. Kapag nag-commit ka, go. Release. At ang galing ni Dad. Oh, yes. Yeah. definitely. But yeah. Pero this is- ikaw yung yeah, but this nagsulat. is my own composition. Oh my God, ang galing mo na magsulat. Thank Next you. Yang Constantino na nga ito. ng New Gen Z, no? Gen Z. Kasi mga panahon na namin, medyo yan. Tapos ngayon, mga Gen Z. Actually, ang gagaling ng Gen Z, no? Ngayon, no? Ang dali niyong mag-isip ng mga song, no? Ang galing yeah, niyong it got, like, magsulat. more creative. Mas more creative ngayon yung mga Gen Z. Ikaw, saan ka ba humuhugot ng mga sinusulat mong kanta? Parang ang lakas ang tama nung ano. Di ba parang pag may jowa ka, oh my God. Di ba parang nahulog na nga ako? Nahulog? Yeah, surprisingly, actually, I've never had a relationship before. Oo. Ang So, hirap nun hindi ka pa nakakaranas kasi bata ka pa. But then nagawa mo siya. And what's the secret? I-ano mo sa amin yan? I'd say it's all about because I read a lot, as a child I always loved to read a lot of stories and all. So writing it's like writing about other people's experiences and also observing about what other people do. So I'd say that's my huge inspiration for me to write. It's not just my own experience, but I also love to take someone else's experience and put it into a song that I want to write, because I always love hearing about other people's stories. I really want to. It's like I'm putting myself in their shoes, and yeah, I just really love to do that. And with this song, actually, because it's all about the 4 stages of love. I mean, of course, we've all went through that. Even me, even that sweet high school, teen loved crush. Nahulog, hinabol, sinuyo lumayo. Like you fall for them, but eventually, they're gonna, I don't know, literally walk away from you. They're gonna ghost you, whatever. tama. Yeah, I've seen a lot of my friends go through that, so I really just want to dedicate this to basically the Gen Z out there who have Yes, the Gen experienced Z love. talaga. Yes, and to the Gen Z, to anyone really, because this fits pretty much anyone that is in love. And who knows, I might experience that soon. Oh. Yes, soon. Pero hindi pa ngayon No, Kasi no. yung daddy mo, nanilisik na yung mata. Talagang Oh, sabi no. ng daddy mo, "Mwah." Sige, Dad. subukan mo. Gaganon siya. Nakaganon yung dad mo. Parang nung sinasabi mo yun, sabi ng dad, Oh no, Dad. gumagano come na here. siya. Parang nag-ano na siya. Ilalabas na yung brilyante ng apoy. Nagagano na si daddy. Pero yun nga, ang galing ng mga Gen Z ngayon, ang creative. And, hindi naman nila na-experience yung mga na-experience na namin. Pero nakakapagsulat sila ng napakagandang lyrics. Sobrang, talagang idol ko talaga to kaya nag-violet talaga ako ngayon Kasi I'm one of your fans. Wow. Eto naman, siyempre si Bjorn. Ikaw, doon sa kinanta mo kanina, bakit naman ginawa mo yung sa crush mo? Narinig ba yung song mo nung crush mo? No. Eto na. Nakakasad naman. Bakit di mo naman pinarinig sa sa crush mo? Oo, so bakit di mo naman pinarinig sa, crush? Yung song po na yun, bakasyon na po yun nung grade 2 ako. Oo. Tapos na yun nung bakasyon. Tapos, So bakasyon na? Porkit mo bakasyon na, hindi mo na mama... no, hindi po, hindi po. Ganun na ba yung mga Gen Z ngayon? Hindi, yung nangyari po nun kasi, it was Oo, vacation. yan. Tapos, I still have a crush on her po. Tapos, Yes. aalis na po siya ng school. Oh. So, paano kapag nagkita kayo one day, kakantahan mo ba siya nung kinanta mong yan? No.
Naka-move on ka na? Naka-move on ka na agad. Yeah. Nabubuhay. Naka-move on ka na agad. So ngayon ba, may nagpapatibok na ng puso mo Wala, ngayon? Wala. So focus ka muna sa mga songs mo. Yeah. Ganun na rin. Ay, nasaktan siya agad eh, no? nasaktan ka dahil wala na, bakasyon na. No, but yung point kasi ng song, yung sa paggawa ko nun, Oo. a person leaving, in love ka dun sa person na yun na alam mo nang aalis. Oh. And you can't let go of that person and you want to be with him or her forever. Pero 'di ba kahit naman aalis, kung love mo talaga yung person na yon, I think you need to ipopursue mo pa rin yung pagpapakilala sa kanya as a friend. Bakit hindi natuloy yung gano'n? Kasi 'di ba, even siyempre nakapagsulat ka ng kanta para sa kanya kasi aalis na siya. 'Di ba? Pwede mo naman sabihin na, "Hi, hello, I'm ganito, ganyan. Alam ko aalis ka na, then I make this song for you. Ginawa ko tong kanta na to para sa iyo." Wala ka, di ka ba nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin 'yon sa mga crushy? No. Oh. My boyfriend. Oh, how sad. Oh, ikaw na lang yung kakanta ng Hindi, daw malungkot. so ikaw na lang kakanta ng team song nila. Ganon. Sabi ni Bjorn, huwag naman ganun. Bakit naman ako yung kakanta ng team song nila? Huwag naman ganun, sir. Grabe naman, ang sakit naman nun. So eto na nga, siyempre, dun nga pinakilig mo lahat ng mga viewers natin. Actually, marami ako nababasa dito sa online. Pinakilig mo nga, ano pa yung kakantahin mo ngayon at may inihanda ka pa daw na isang kanta. Cover song. Yes, cover. Okay. Pakinggan natin yan. Ano bang kakantahin na cover song? Song ni Kuya Zach Tabudlo. Yes. Okay. Let's go. Bini, alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? Naramdaman lang bigla ng puso. Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito. Kaya't sabihin mo sa'kin ang tumatakbo sa isip mo. Kung mahal mo na rin ba ako, isayaw mo ako sa gitna ng ulan. Mahal ka, kapalit man ito'y buhay ko. Gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Bini, sabi mo noon sa'kin ayaw mo pa. Pero ang yakap ngayon'y kakaiba. Hindi ka ba nalilito? Totoo na bang gusto ko? Huwag nang labanan ang puso. Alam kong mahal mo na ako. Kung ganun, halika na at huwag na lumayo. Isayaw mo ako sa gitna ng ulan. Mahal ka, kapalit man ito'y buhay ko. Gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Isayaw mo ako
mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Wow! Parang meron akong nararamdamang mahal-mahal dyan. Kanino mo naman dinededicate yung song na yun? Parang ang ano mo, madamdamin ha? Parang galing sa puso, tas parang may something. Wala. Ginigisa sabi ni Bjorn, no, grabe naman tong host na to, ginigisa talaga ako. Aminin ko na kaya talaga. Ha? Aminin ko na kaya talaga, sasabi ni Bjorn. Sige na nga, para matigil na tong host na to, aminin ko na. Paano Bjorn, what if lang ha, may isang scenario tayo. What if sa isang gig mo, kinanta mo yan, tas nagsalita ka na, eto, kanta ko to for my crush before. Nandun pala siya. Tapos may nakapagsabi sa kanya. Ay! Nagsisigawan dito sa studio. Okay. What if nandun siya, isa siya sa mga audience. Tapos nakita mo siya. Narinig niya lahat ng sinabi mo. Kakantahin mo ba sa harap niya? Sige na. Yeah! Sige na nga. Yan yung gusto ko eh. Paano if ever naman eh. Yun lang yung scenario. And wala pala siyang boyfriend. Yung pala friend niya lang yun. Boyfriend niya talaga. Oh, talagang inaano niya. Hindi. No, I'm serious. Boyfriend niya. I think na may nag-message sa akin. It's friend daw niya. Friend lang daw niya yung boy. No. Friend lang niya yung boy. What if friend niya yung boy, tapos, ipupush mo ba? No. Oh, bakit? Boyfriend yan. Pero, si Bjorn ba, minsan lang magkagusto sa mga, ganun. Minsan, bihira ka lang ba magkaroon ng ano? Nagaganda na ako sa a lot of girls. Ganun Yes, ako. pero But siya. siya kasi, in love ako sa kanya dati. Oh. Pero bakit hindi? Alam mo, super perfect mo, Bjorn eh. Maganda yung boses mo. May tsura ka. Okay ka naman, wala ka naman bisyo. And alam mo yon, kapag makipagsabayan ka na makipagkilala sa kanya, and alam mo, may baon ka eh, may boses ka, pwede mo siyang kantahan. Mapapasagot mo yun agad. Ay, oo nga daw, opo. So may chance pa. Sabi ko na nga ba, may chance pa eh. Ikaw, kapag nanonood ka, kung nanonood ka man, alam mo na ha. Alam mo na crush ka ni Bjorn. So alam mo na. Hindi. Oo, may mga nag-comment sa amin live na friend lang daw kayo. Yes, you can contact talaga. Contact me. Yes, iaano natin to. Gusto lang niya mag-hi sa'yo. Mag-hi and hello. So, kinanta ni Bjorn yun para sa'yo. So, sa mga viewers, at kung nanonood ka man, alam kong mapapanood mo to. So, ayun, sana naman. Yes. Naka-move on na daw, pero parang may something eh, no? Para sa pagkanta kanina, may something. Jowa na kasi. Bakit kinikilig? Kinikilig si Bjorn? Baka magalit yung jowa. Hindi nga jowa. Ang sabi dito hindi niya po jowa, friend lang po yun. Na misunderstood lang by SSTNJ. Oh, di ba? Iba yung account. Hinanap nila mami, yung nagsabi, Hinanap nila mami yung nagsabi. Di ba? Parang ibig sabihin meron. So what if totoo yun? What if totoo yung sinasabi nung nag-message? That's not true. Ipupush mo ba? ikaw ba, Miss Violet? Sige, pahinga muna tayo kay Bjorn. Kasi baka mamaya si Bjorn, mapaamin na talaga na gusto pa rin kita. Yes! Kinikilig na yung mga audience namin dito sa studio. Ako talaga yung Cupid Yes. Dumadami yung audience. Pag ito yung pinag-uusapan natin, dumadami yung audience. At ang daming nagko-comment. Ayan, tumatawa. Ang daming mga nakinikilig. Friend lang daw. Friend lang daw, Bjorn. Blah. May chance na. Ikaw, Miss Violet, ito naman, wag mo, kunyari wala din si Daddy. Kunyari wala din si Daddy. Ikaw, alam ko, siyempre, maganda ka, sobrang Gen Z.
As in, full package. Maganda, may boses, may talent, matalino, lahat. Nasa iyo na. Happy family, friends. May nagkakagusto at may nanliligaw ba sa'yo ngayon? Ilan taon ka na po ba? I'm 16. 16! O, daddy, 2 years na lang. Pero pwede na pwede to maligawan ng after 2 years, 18. Ikaw ba may mga nanliligaw na? Kasi alam ko sa mga Gen Z, meron na eh. Yeah. Oh, daddy, ngayon na lang. Well, I'm not sure right now, especially since I'm in online class and all. I don't really get to see a lot of people, but I have like this wild story for you because in, like, Yes, naman. Nakikinig naman ako My dyan. dad- Kinikilig. my dad- Si dad, oh, nailing-iling si dad. no, my dad knows this. My dad knows Uh-uh. this. Because like back in I think grade 9, Mm-mm. in my classroom there were three of my classmates Oh. all like me at the same time. Oh my And God, that nang was- sabay-sabay. O, Yeah, Bjorn, di ba? that was- At nag-purse na sila magpakilala sa'yo. I mean, yes, they were all. Oh. I'd say, yeah, they were. Narinig mo, Bjorn? So, pwede yun. Pwede mong gawin yun, magpakilala ka lang sa kanya. Kasi kay Miss Violet, di ba, may nagpapakilala. Then sabi ni Violet, oh, hi, hello, that's it. Di ba? Hindi na, kasi, based on, Miss Violet, na sagot ni Miss Violet, yeah, kasi, i-entertain naman namin yung mga boys kung if ever makikipagkilala. Oh, friend pala daw kayo, sabi ni Mami. Parang mayroong something dito, Mi, ha? Parang dumadami yung audience natin pag ayan ang pinag-uusapan. So, Bjorn, ito na nga yung chance mo. Nagagalit na siya. Nagagalit na si Bjorn. So, Miss Violet, in-entertain mo naman din yung mga ganon. Or ano bang sinasabi mo kapag may mga ganong proposal? Like, sabi, hi, pwede makipagkilala as a friend. Treat kita dito, ganyan. Ah? It's just that Uh-uh. at the time I was like really focused on my studies, especially since I was like I'm a straight honor student and all. So I honor remember, student pa. yeah, and even though I told them that I can't, like, you know, I don't really like reciprocate it and I can't, like, we should just be friends or something like that. But I remember this, like, there were two. One of them gave up, but then two of them still kept going. And this one time on Valentine's Day, on grade 9, this is a really wild story. This is like Yes. chismis. Yes, Chismis. chismis. On Valentine's Day, one of them brought me this huge real sunflower. Like, I remember I walked Oh into my school. God, nagbigay. This is some chismis. Right? I remember Gusto ko yung mga chismis na yan. I Okay. remember it was since I have morning class. Uh-uh. I was still so sleepy. I walked into school. We were gonna go ahead and fall in line, and then my best friend, went beside me. She was like, "Hey, like, fall in line first. Don't go in the classroom." And I was like, "Why? What's happening?" Like, I was still like dead inside. You know, my brain was dead. Yes. So I was like, "Okay, you know what? Fine." Then suddenly, while I was falling in line, just staring off into space, I heard a lot of screaming from my back. And then when I turned around, Oh my When I God, turned around- ang sweet! yeah. Oh, ang sweet! Super sweet! Nagagalit na si My daddy dad din sa knows studio. My dad knows this. Uh-uh. When I turned around, I saw one of them. Let's just call him Boy A. Boy I saw A, yes, si Boy A. He was carrying this like he had this thing in his back first. Uh-uh. He was hiding it in his back, and then he approached me, and then he brought it out, and then he brought, like, it was one big sunflower, real Oh sunflower. my God, which- nag-effort. Yeah, when I asked my mom, it was apparently expensive. Expensive, So, yes. Sunflower talaga Like, it napakamahal. was really big, and then on his other hand, he had this basket of Chocolates. Oh my God! a whole basket of Oo. chocolates. And yeah, my dad knows this because when I came home that day, and just imagine, Oo. you know, when I came home that day, it's really big. Like, I'm a small person, you know this. I'm a small Yes. person. It fit my, like, I didn't know how I was supposed to bring it home. I brought it home, and then I was like, "So, Dad, look what I got." Anong reaction ni dad? What's the reaction ng dad mo? I'm pretty, like, he wasn't mad about it. No, I was just like, "Hey, so a boy gave me this," and then my dad was just like, "Yeah, you know, let's share." So, ganun talaga yung mga dad. Parang Yeah. dinidiscourage yung mga anak nila kapag, ay, no, it's okay, ganun na lang. I mean, my dad, I obviously, like, I tell my dad all of these stuff, and we all pretty much laugh about it. Just at that time, I was like, yeah, you know, let's all just share. Oh my God, ang galing. Oh, nice. Okay, ito naman, Bjorn. Ikaw naman, paano if ever ganun ang ginawa mo kay Violet, in-accept naman ni Violet yung flowers, yung chocolates. Hindi ka ba naglakas ng loob nagpakilala lang sa kanya? Ano ba si Bjorn? Hanggang tingin lang, ganon? No, this girl po, close, nag-close naman po kami nung grade 10.
Naging friend ko siya. Friend ko po. Pero alam na niya, na-crush ka niya. Crush mo siya. It just start, I just started. May ano natin, i-share natin to ha, kasi friend mo naman siya. No, I just admired her at first. Tapos, hanggang sa nakilala ko rin siya, nagustuhan ko rin siya. I liked her. And then, parang yung buong classroom, parang palagi na lang sinisigaw, si sigawan sila. Oo. Ewan ko, di ko alam kung alam niya na gusto ko siya. But, we were just close friends. Oh, alam mo ba, yung mga babae, mabilis maka-ano yan. Mabilis maka-radar yan. May crush niya sa akin. Sige, pahirapan kita. Ganon. Kapag kinagat nito yung pagpapahirap ka, okay to. 'Di ba? Kapag hindi, ay, sayang naman, gusto ko din pala siya. Oh, 'di ba? May ganong instance eh. Sayang na gusto ka rin pala, hindi mo tinuloy. Oo, totga. 'Di ba, totga? Sasabihin ng girl, ano ba 'yan? Sayang, akala ko ba crush niya ako? Bakit di niya ako tinuloy? Miss chance. 'Di ba? Na-miss Missed oo. opportunity. Oh Na-miss my na goodness. totga. Okay, eto na nga, dahil nga sa Peb-ibig na yan, at may aawitin daw kayo na duet. Wow, okay, pakinggan natin yan sa ating parinig natin sa ating mga kasikat. Anong kanta pala ito? Ito own songs or New generation. new generation? Wow, okay, let's go. Nagbabadya ang hangin na nakapalipot sa akin. Tila merong pahiwatig, ako'y nananabig. Di naman napilitan, kusa na lang naramdaman ang di nasang pag-ugnay ng kalawa. Kanibot sa paligid umaawit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mo. Tinatangi, napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang bugso ng damdamin ko. Mukhang mapapaamin mo, amin mo. Oh, giliw, nagpapahiwatig na sa'yo. Damdamin ko, pagtanto na gusto kita. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Binibigyan kulay ang larawan para bang ikaw ang nag-iisang bituin, nagsisilbing buwan ng kapiling mo. Sa likod ng mga ulap, ang tayo lamang ng tanging magaganap. Ibig sa paligid umaawit-awit, natutulas sa nakakaakit-akit mo. Tinadami, napapangiti mo ang aking puso. Giliw, pigil ang bukso ng damdamin ko. Mukhang mapapaamin Amin mo, amin mo. Giliw, papahiwatig na sa'yo. Damdamin ko na pagtanto na gusto kita, gusto kita, gusto kita, gusto kita, gusto kita. Ang sa lamang ka, meron ka, binaba ng mahika. hanggang meron ka, ako'y nabihag mo na. Ako naman ang bihag mo na, sinasadya sa isa't isa. Giliw sa'yo, damdamin ko, damdamin ko. Giliw, giliw, napagtanto na gusto kita. Wow naman.
Gusto ka na niya, Bjorn. Napanood na. Gusto ka na daw niya. Kinikilig na dito yung mga viewers natin live sa studio. At ito siyempre, mga pasasalamatan nyo at may mga gigs ka po. I-promote na natin yan. Well, I just want to say thank you so much to my family and to my friend Bjorn here as well. Because actually, speaking of this duet that we just had, we're going to be seeing even more of that because we have a concert this coming May 17th. You guys can go ahead and buy your tickets on my page. You can go ahead and see the details there. We're going to be singing a whole ton of duets, a whole ton of our original songs. So once again, you guys can go ahead and check that concert. It's called A Step Further Together. So you guys can go ahead and please buy tickets. I really want to see you guys over there in the audience. I'm going to be pointing at y'all like, hey, it's a good thing you're here. You know, you really need to bring your family and all your friends, all right? So guys, make sure to go ahead and check out my page, Violet Sabrina Santa Cruz. All the details are over there, and go ahead, buy your tickets. And yeah, you can follow me on TikTok, That Kind Bjorn, and Bjorn Clive sa FB. Yep. Okay, may message ka ba, Bjorn, sa kanya? Dito lang, isa lang natin. Ano yung message mo lang sa kanya? Mabibigay ka lang ng magandang message sa kanya. Isang message lang. And I thought you were gonna give him a break. Yes! Anong message mo sa kanya? Kung nanonood siya ngayon, anong message mo sa kanya? Basta na. Kinikinig, kumusta na? Thank you, Bjorn, at thank you, Miss Violet. At syempre, manonood ako ng concert ni Miss Violet. Syempre, I'm one of her fans. Syempre. Yes. Syempre, at ito na maraming salamat sa inyo, Sir Bjorn and Miss Violet. At thank you sa mga nanonood ng isang oras na level up na performance at saya. At ikaw na nanonood kay Bjorn. Thank you, thank you. maraming salamat sa inyo sa ating mga staff ng EuroTV Philippines. Sir Danilo Mangahas, our President, Direk Branch, Direk Sam, Dave, maraming salamat. Siyempre, maraming salamat sa ating mga sponsor. Shalor Beauty Essential by Miss Dorisha. Yes, napakaganda nito at napakasarap ng coffee nila. At Atelier Fashion Studio by Don Gerald Santos. Royal Aesthetics Family, AIKF Family, KMD Studio Family, For Life Philippines Family, EuroTV Family, at ang Mr. of Nueva Ecija, malapit na po yan. At kung gusto nyong mag-join, i-message nyo lang ang Mr. of Nueva Ecija official page sa kanilang Facebook. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat. At siyempre, ito na, di ba? Siyempre, lahat dito naman sa EuroTV, meron tayong tagline na dahil sa EuroTV, sikat ka. So, ang gagawin natin, ako si Violet, pakanta. Yeah. Ako si Violet, ako si Bjorn. Ito, at kami, blah, 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 blah. Sa EuroTV, parang pakanta na, ako si Violet, ako si Bjorn. Dahil sa EuroTV, sikat ka. Okay, kaya? Okay. Practice natin, ha? Hindi na ako kakanta kasi baka masira yung... masira yung mic. Ako pa makasira. Okay, and 3, 2, 1, go! Ako si Violet, Ako si Bjorn. at dahil sa EuroTV, sikat ka! ka. Yay! Bye-bye! See you next Saturday! Thank you, Miss Violet and Bjorn.